Andito nga pala ako ngayon sa PhilHealth. Ngayong araw na to ay aayusin ko at aalamin ko kung paano ko magagamit ang aking PhilHealth at kung paano ko ba ulit uumpisahang bayaran ng aking PhilHealth dahil matagal na akong panahon na hindi nagbabayad ng aking PhilHealth. Dahil ako ay manganganak na wala akong ibang aasahan kundi ang PhilHealth ko. Pero ito, nandito na ako sa hagdanan at sobrang hirap pala umakyat din lalo't wala akong kasama at nag-iisa lang ako. At ito na nga, sa awa ng Diyos, nakaakyat din ako sa hagdanan. Sobrang hirap, ang sakit ng aking mga paa at tuhod. At gapang talaga ako sa hagdan sa pag-akyat. Ito ang hirap pag nag-iisa ka. At pagpasok ko dito sa loob, tinanong agad ako kung anong gagawin ko. At ang sinabi ko, ako yung magbe-verify sa aking SS. Ay, sa akin palang PhilHealth. Lagi na lang ako nagkakamali SS at PhilHealth. Kasi lagi ko din naiisip kasi yung SS ko kung paano ko aayusin. Kasi sabi nila, sayang daw yung para sa maternity ko. Kaso hindi ko din alam kung paano aayusin yun. Dahil lang alam ko may issue ako sa SS na hindi ko naayos ng matagal ng panahon. So ito, mabalik tayo sa aking PhilHealth. Nandito na nga po ako sa taas at may pinilapan ako dyan para tawag dito, mag-intay ako ng tawag sa akin sa loob ng dun sa mga nakapila doon na parang appointment doon. Doon ako tinuro kasi ako nga po ay alam niyo na special treatment po ako dahil alam niyo na pregnant is always first priority kahit saan tayo magpunta. So ayan, hanap na ako ng mauupuan diyan at sabi ko try. At ayun nga po, dahil buntis ako, pregnant ako, so first priority ako. Dahil nung unang punta ko dito last mga siguro 3 years ago or 5 years ago, medyo nag-iba yung process nila dito, nag-iba din yung pag-assist nila sa mga tao, kaya medyo nalito din ako, kaya yan, nagpaikot-ikot ako dyan sa loob. Pero nagtanong din ako sa gwardiya, at ang sabi sa akin ng gwardiya is ako nga daw yung magiging priority ng mga tawag dito, yung mga nakahilira, mga tawag dun sa kanila, yung nag-assist, basta ganun na yun. So ayun na nga, pagkaupo ko doon, mga ilang minuto lang akong naupo dyan. I think mga 10 minutes to wala pang 15 minutes. Inassist na kaagad ako ng isang babae. So, ayan. Priority transaction pala ako. So, ito na. This is it, my love. Sabi mo kasi verify natin. O, anong gagawin ko sa first step ko today. So, ayun na nga po, ilang minuto lang akong naupo and then after nung tinawagan na nga ako. At sa pangalawang pagkakataon, ayun, nagkamali na naman ako, sabi ko SS. Natawa na lang ako, wala nga pala ako sa SS, nasa PhilHealth nga pala ako. Saka na, ma'am. Naligaw. Kausap yung inyong asawa. 94, counter 4. Or ano lang. At dyan na nga po, tinanong na ako nung babae nag-assist sa akin. Akala niya, kausap ko yung asawa ko at nag-video call ako. Hindi niya alam nag-vlog ako. So, okay lang yun. Ang importante sabi ko sa kanya is, safety purposes lamang. Sa bahay na lang ako. Housewife na lang ako. Bahay mo, Malmay, Batangas? Oo. Ang asawa niyo, ma'am, nagtatrabaho dito? Oo. Saan po siya ngayon? Dito sa atin. Sa company. Bali, hindi po kayo kasi. Hindi pa po. Pagka ganito mo, i-update mo yung contribution mo, ha? Magbabayad ka na self-employed. Ito po yung form na pipilakan, kasi ito po yung mga months na wala yung hulog. So, ano ko dyan? Dito hindi na ako magbabayad. Yes, ma'am. Ito po. Bali, pipilakan ko ito. After na pagkapilap ko nito, saka pala ako magbabayad. So, magkano may yung possible kung pwede bayaran? So, lang. At yun na nga po, nagka-computa na ng babayaran ko. At ang naging total po ng dapat kong bayaran before ako manganak is 6,000 pesos. So, ayun. At marami mga sinabi si girl sa akin na dapat kong gawin. At ano yung dapat kong step na gawin. First step na dapat kong gawin sa aking PhilHealth. Or ang option ko is PhilHealth na aking hobby ang gamitin ko. So sabi ko, pag uwi ko na lang pag-uusapan ng hobby ko kung paano namin gagawin yung pagbabayad sa PhilHealth. At ngayon, pagpasensyahan nyo kung medyo maingay yung aking paligid dahil may mga alaga kami manok sa likod. At ito pong vlog na to ay aking bino-voice over ulit. Nagtatry na naman ako mag-voice over. So, dahil wala naman po akong talent sa pag-voice over, so, ganito po ang kinakalabasan ng aking vlog pag nag-voice over po ako. At ayun, natapos din po yung aming usapan at pinaliwanag sa akin ni girl at madali naman, very approachable naman yung babae at napaka game naman siyang kausap. So, yun lang yung naging natapos yung aking pag-verify sa aking PhilHealth at time to go na po ulit ako sa aming pauwi ng bahay. At dahil nga po nag-iisa ako, ito na naman ang aking kalbaryo sa pagbaba ng hagdanan. Hirap na hirap sa bababa naman ako ng buwis buhay. So, ayan, ang hirap nang wala kasi scam. Oh my God. Oh my God. God. Sabi nila, tiyaga may nilaga. Mali ba? So, mali pa daw yung pagbaba ko. Kailangan dito daw ako. Oh my God. Namali pa ako. Ano lagay na yun? So, ayan. Ano ba pa? Ako kasi flashlight mo. Sabi ko sa cellphone. Pakalawat kayo.
Di okay lang, naka-video kasi. So, ayan. Nakababa na rin po ako. So, hindi, okay na.